Inakusahan ng Kongreso ng Estados Unidos si espesyal na kinatawan ni Donald Trump na si Steve Witkoff ng kriminal na sabwatan sa mga Ruso upang gipitin ang kaalyado ng Estados Unidos, ibig sabihin ang Ukraine. Ilang kongresistang Republikano ang hindi natuwa sa pro-Russia na posisyon ni Steve Witkoff matapos lumabas ang transcript ng usapan niya kay Yuri Ushakov, katulong ni Vladimir Putin, kung saan nakipagsabwatan si Witkoff sa isang Ruso at tinuruan ito kung paano kausapin si Trump para gipitin si Zelensky at pilitin ang Ukraine na sumuko. At bago nito, inilabas ang mga tala ng pag-uusap ni Kirill Dmitriev kay Ushakov, kung saan tiniyak ng una na gagawin niya ang lahat ng kinakailangan at ihaharap ang planong pangkapayapaan ng Russia bilang planong Amerikano. Ngunit hindi sumasang-ayon ang White House at sinasabi nilang ang pinakamahalaga lang para sa kampo ni Trump ay mapatigil ang digmaan at hindi mahalaga kung anong mga kondisyon. Kahit pa kailangan pang isuko ang buong Ukraine kay Putin para lang dito. At kung sakaling makakatulong ang pakikipagsabwatan ni Witkoff sa mga Ruso dito, si Trump naman ay wala talagang tutol. Kaya sinuportahan ng United States President si Witkoff at ipinadala siya sa Moscow para makipag-usap kay Isa at sa grupo nito. Hindi kumbinsido ang Kongreso ng Estados Unidos at may mga pahayag doon tungkol sa pagtataksil sa bayan ni Witkoff. Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ng mas detalyado ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga balitang mabilis naming natatanggap. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube at maging updated sa lahat ng balita, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship. Sa mga link at detalye na nasa description ng video na ito, nandoon ang iba't ibang platform at bank details, pati na rin ang PayPal at kahit mga crypto wallet. Kaya't lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta ninyo. Kaya, matapos lumabas ang planong pangkapayapaan, pinuna ng mga senador, pati republikano, ang paraan ng administrasyon. Hinimok ng mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan ang White House na baguhin ang direksyon nito. Tinawag ni Kongresistang Brian Fitzpatrick ang planong pangkapayapaan bilang malaking problema at isa sa mga dahilan kung bakit dapat itigil ang mga katawa-tawang palabas at lihim na pagpupulong na ito. Iyan ay isang sipi. Nanawagan siyang bigyan si kalihim ng Estado ng United States, Mark Rubio, ng pagkakataon na tapat at objetibong magampanan ang kanyang trabaho. Si Mark Rubio ay kalihim ng Estado, katumbas ng kalihim ng ugnayang panlabas. Kaya dapat panlabas na politika lang ang tutukan niya, hindi sina Witkoff. Si Mark Rubio, na nakaalam tungkol sa plano na binubuo ng 28 puntos na inihanda ni Witkoff kasama ang partisipasyon ng Russia, ay biglang kinuha ang inisyatiba sa huling sandali. At noong weekend, sa negosasyon kasama ang mga Ukrainian, pinagtibay at inayos niya ang panukala. Iniwan ang 19 na puntos at inalis ang mga pinaka-kontrobersyal. Mahalaga talaga ang bahaging ito. Noong isang araw, isinulat ng politiko na si Marco Rubio ang nagbago ng direksyon ng negosasyon matapos ang linggo ng kaguluhan, kaya narinig na ang Ukraine at Europa. Ayon sa sinulat ng publikasyong Izdanye, noong nakaraang Huwebes, ipinadala ng ministro ng Hukbong Sandatahan ng Amerika na si Dan Driscoll sa Ukraine ang isang mabigat na mensahe. Tanggapin ninyo ang alok bago ang araw ng pasasalamat o wala na. Pero dito pumasok si Marco Rubio. Pagdating niya sa Geneva, nagbago ang tono ng negosasyon. Umatras ang administrasyon ni Trump sa deadline, pero isinasaalang-alang na ang opinyon ng mga Europeo at Ukrainian. At gaya ng binanggit ng isang opisyal mula sa isa sa mga bansa ng NATO, ang pagdating ni Rubio ay nagpabagal sa takbo ng negosasyon at ito ay maganda. Ayon sa pahayagan, itinuturing ng mga kongresista at banyagang negosyador na malinis ang intensyon ni Marco Rubio sa negosasyon ukol sa digmaan ng Russia at Ukraine. Na para bang hindi siya may kinikilingan. Lumilitaw siya kapag kailangang ibalik ang kaayusan at ituon ang Washington sa mga kaalyado at kasosyo at ilayo ang atensyon mula sa Moscow. Paalala, sa Switzerland kasama ni Rubio, sina Driscoll, kaibigan ni J.D. Vance, Witkoff, kaibigan ni Trump, at Kushner, kuhanin si Trump. Naroon din si Andy Baker, malapit na kasamahan ni J.D. Vance at assistant advisor sa pambansang seguridad. Ibig sabihin, gaya ng naiintindihan ninyo, ang buong grupo ay binubuo ng mga kaibigan ni Trump at ni J.D. Vance. Kaya itong buong grupo na ito ay maaaring kumilos na taliwas
sa kabuuang pulisiya ng Estados Unidos. Kahit si Rubio na ang namuno, patuloy pa rin nilang ipinaglalaban ang mga posisyong hindi tugma sa pamamaraan niya ayon sa mga opisyal ng Europa at Ukraine. Magbabahagi ako ng sipi mula sa politiko. Sa mga miyembro ng administrasyon, walang eksperto sa Ukraine at kakaunti lang ang may totoong kaalaman sa Russia. Mas nauunawaan ni Rubio na kahit mahirap ang sitwasyon ng Ukraine, hindi agad maipasok ng gobyerno ang kapital. Kaya sa Kongreso, nanawagan sila sa White House na paalisin na ang mga tulad ni Vitkov at sa wakas ay hayaan si Mark Rubio na gawin ang dapat niyang gawin, diplomasya at panlabas na politika. Si Rubio, hindi si Steve Vitkov, ang kalihim ng Estado na may kapangyarihang magsagawa ng ganitong negosasyon. Sinabi ni Don Becon, kongresistang Republikano, na ang pag-uusap ni Steve Vitkov kay Yuri Ushakov ay patunay na dapat tanggalin ang espesyal na sugo sa negosasyon sa pinakamababa. Ayon kay Becon, kumikilos si Vitkov na para bang siya ay nasa sahod ng mga Ruso. Ang buong insidenteng ito ay naging isang malaking kabiguan at mantsa sa reputasyon ng ating bansa. Kailangan nang tanggalin si Vitkov sa trabaho. Kasabay nito, tinanong ng iginagalang na senador ng Republikano na si Mitch McConnell kung anong malalaking konsesyon mula Russia ang hinihingi ng Estados Unidos sa planong pangkapayapaan na ito, CP. Sumagot si Isa Trump ng oo kay McConnell sa nakakagulat na paraan. Sipi mula kay Trump. Ang pangunahing konsesyon ng mga Ruso ay ititigil nila ang mga labanan at hindi na sila sasakop pa ng ibang teritoryo. Ibig sabihin, basta na lang nangangako ang Rusya na titigil sa putukan kahit sila ang nagsimula ng digmaan. Hindi na talaga namin kayang sakupin pa ang mas maraming teritoryo pero nangangako kami na hindi na kami sasakop pa. At yun na. Wala namang parusa na iniaalok si Trump para sa agresor. Kahapon, inilathala ng Bloomberg ang mga teksto ng dalawang tawag tungkol sa bagong plano ng Estados Unidos para wakasan ang digmaan sa Ukraine. Pinayuhan ni Vitkov si Ushakov, katulong ni Putin, na ayusin ang tawag ni Putin kay Trump bago bisitahin ni Vladimir Zelensky ang Washington, kung saan balak niyang makipagkasundo sa pagkuha ng Amerikanong Tomahawk na missile. Nag-alok ang Amerikano ng 20 puntong planong pangkapayapaan tulad ng Gaza Strip Agreement at ipinaliwanag kung paano dapat makipag-usap si Putin kay Trump. Una, purihin siya sa pagtatag ng kapayapaan sa Gaza Strip. Palaging tinatawag ni Ushakov si Vitkov na kaibigan, tropa ko, at sinasabi naman ng huli na naniniwala siyang palaging nais ng Rusya ang mapayapang kasunduan tungkol sa Ukraine. Sinabi niya ito kay Trump. Aminado si Vitkov na siya ang nagbigay ng ideya kay Trump na gusto ni Putin ng kapayapaan. Sinabi rin ni Vitkov na labis ang kanyang paggalang kay Pangulong Putin. Si Vitkov ay parang basahan, laging pinupuri ang diktador. Sa ikalawang pag-uusap, iminungkahi ni Kirill Dmitriev, espesyal na kinatawan ni Putin, kay Yuri Ushakov na gumawa ng dokumento kasama ang mga maksimalista at ibigay ito kay Vitkov at siya naman ang magpapasa nito bilang plano ng Amerika. Gagawin natin ito ayon sa posisyon at basta hindi opisyal, direkta kong ipapasa na hindi ito opisyal. Hayaan natin silang gawin ito sa paraan nila. Sa tingin ko, hindi nila kukunin mismo ang version natin, pero malapit pa rin dito. At kaya pwede mo ring kausapin si Steve Vitkov tungkol sa papel na ito. Gagawin nating maayos lahat, sabi ni Dmitry. Si Trump, sa totoo lang, ipinagtanggol niya ang kanyang espesyal na sugo na si Vitkov laban sa mga kritisismo. At sinabi ni Pangulong Trump na si Vitkov ay nagsasagawa lamang ng karaniwang negosasyon. CP, karaniwan na itong gawain. Kailangan niyang ibenta ang kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine. Kailangan niyang ibenta ang Ukraine sa Russia. Ibig sabihin nito, posisyon ito ng Ukraine. Ganito kumilos ang taong gumagawa ng kasunduan. Ibig sabihin, ayon kay Trump, ayos lang ang lahat, normal lang ang lahat. Paalala ko lang, naikwento ko na ito ng detalyado sa isang hiwalay na episode. Pero si Vitkov ay nagbibigay ng impormasyon na hindi dapat sa kalaban. Pagkatapos, sinabi ni Trump na ipinadala niya si Steve Vitkov sa Moscow para makipagkita kay Putin tungkol sa mga kasunduan sa kapayapaan. Sabi pa ni Trump, nauunawaan na ng mga tao na kapaki-pakinabang ito sa lahat. Tungkol sa planong inayos kasama si Marco Rubio, habang kausap ang mamamahayag sa eroplano noong Martes ng gabi. Kasabay nito,
Ipinahiwatig ni Trump na hindi siya gaanong nababahala sa pagkawala ng Ukraine ng mga hindi okupadong bahagi ng Donbas, kung saan matatagpuan ang malalakas na depensang kuta. Si P. Sa huli, ang teritoryong ito ay maaaring masakop pa rin ng Russia sa loob ng susunod na ilang buwan. Gusto nyo bang makipagdigma at mawalan ng 50-60 libong tao o may gagawin na ngayon? Ibig sabihin, si Trump sa totoo lang, naniniwala siya sa alamat na yan na kaunti na lang at masasakop na ng mga Ruso halos ang buong Ukraine. Diba? Mga Ruso, naaalala nyo, sinasabi nyo pa na hindi pa namin ginagamit ang buong lakas namin sa pakikipaglaban. Si Putin ilang beses na niyang sinabi na hindi pa nila ginagamit ang buong lakas nila at kung ano-ano pa. Gusto ko ring sabihin na hindi tulad ni Joella Biden at bansang Europeo, itinuturing ni Donald Trump ang sarili niya bilang tagapamagitan na ayaw pumili ng panig sa digmaang ito. Hindi ito guni-guni, pahayag ito ng White House kamakailan. Isa itong kabiguan dahil ang Estados Unidos ay palaging leader ng kanluraning mundo, hindi tagapamagitan sa pagitan ng kanluran at Rusya. Ngayon, parang hindi umaasta bilang leader ng kanluraning mundo at NATO ang mga tao ni Trump. Sinasabi nila, may problema ang buong kanluran sa Rusya, pero kami ay parang nakahiwalay at handang maging tagapamagitan. Hindi ko alam kung paano ito ilalarawan, maliban sa napakalaking kahinaan ng kasalukuyang Amerika. Dito ko ilalagay ang tuldok, ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Karugtong.